At nang matapos kong kalapatin yung ating barbula sa ating head, ay dito ay inuuna ko nang ikabit yung ating valve seal. Sa pagkakabit ng valve seal, bali ang ginawa ko ditong technique ay ginamit ko yung aking lumang barbula. Pinasok ko yung ating valve seal tapos kaya ko siya ipinasok dun sa ating valve guide para masigurado natin na lapat yung ating valve seal sa ating valve guide. Bali, 2 piraso nga po pala yung valve seal natin yung kinakabit dyan. Isa sa intake at saka isa sa exhaust intake manifold at saka sa isang exhaust manifold. At nung masigurado ko nga na kalapat na yung ating valve seal sa ating valve guide, proceed naman po tayo dito sa pagkakabit ng ating valve spring sa ating valvula. Sa pagkakabit ng ating valve spring dyan, valve spring tsaka sa ating valve block, gamit lang po yung ating valve block remover at saka valve block installer. Napakasimple lang yan. Bali, tutulak mo lang yan. Yung ganyan. Tsaka bali, kakalangan mo rin nga po pala yung kulay itim na yun sa ilalim para hindi tumulak yung ating barbula. At saka ako naman isinunod pagkabit dito yung ating camshaft. Pagkakabit ng camshaft, napakadali lang yan. Bali, pupukin mo lang yan ng bahagya ng matigas na bagay. Pasok na yung camshaft natin na yan. At sunod naman po natin ikakabit dito ay yung ating rocker arm. Bali yung rocker arm na yan, dalawa rin yan, intake at exhaust. Sa pagkakabit naman ng rocker arm na yan ay wala namang baliktaran yan. Kung ano yung galing sa intake o sa exhaust, kung tinanggal ninyo ay pwede nyo naman ikabit yan dyan dahil sa Mio Sport naman ay wala siyang intake at saka exhaust na rocker arm. Sa iba siguro meron mga click, yan meron yung mga intake at saka exhaust. Pero sa mga Mio Sporty ay wala naman siyang intake at exhaust na rocker arm. Kaya sa mga puntong ito ay kinakabit ko na yung ating pin. At pagkatapos natin may kabit yung ating pin ay proceed naman po tayo sa pagkakabit ng ating lock ng ating camshaft. Gamit 5mm dahil meron niyang lock dyan. At saka sunod natin ikabit dito yung ating dowel. Siguraduhin nyo rin na hindi nyo makakalimutan yan. Nung matapos nga ako sa ating head, nakompleto na lahat ng dapat nating ikabit sa ating head, ay dito naman po tayo sa pagtatanggal ng ating block. Sa pagtatanggal naman ng block na yan, kung meron po kayo rubber hammer, mas maganda. Since wala tayong rubber hammer, mano-mano na lang. Bali yung ulo na lang ng ating flat screw yung ating ginamit. Pero umubra naman. At dito nga, itinecheck ko na kung bakit nagkaganon yung ating motor. Makita ko nga dito yung ating piston ay medyo maitim na. At dito nga ay bala ko na siyang tanggalin. Kung tatanggal naman ang ating piston ay meron niyang lock sa gilid na maliit. Gamitan nyo lang ng tulis na bagay para matanggal yung ating lock. At sunod naman dyan ay tanggalin na natin yung ating pin, piston pin. Yan, ma-access na natin yung ating piston pin dyan kapag natanggal na yung ating lock. At sa mga oras na yan, tanggal na nga natin yung ating piston. Kung makikita po ninyo dito ay tinitignan ko na kung meron bang tama yung ating lock. Sa mga oras na ito ay okay naman yung ating lock. Wala naman siyang tama, makinis naman siya. Meron siyang mga guhit pero normal na lang yun kasi yung mga hairline na ganyan normal na lang yan. Huwag lang yung masasalat natin. Kasi pag meron tayong nasalat doon ay ibig sabihin nun kakain na siya ng langis. At sa mga oras na ito, tinanggal ko na yung ating piston ring. Yan. Kine-check ko naman dito yung piston ring cap kung nagbago ba. Since okay naman yung ating piston ring cap dito, ay napagdesisyonan ko na hindi na muna ikabit yung ating bagong piston ring dahil okay pa naman siya. Na sinusukat ko nga ng ating filler gauge at bali pinagkumpara ko nga po pala dyan yung piston ring na bago at saka yung piston ring ng ating luma na galing sa ating luma piston. Pinagkumpara ko yan dyan yung ating gap, piston ring gap. Wala naman silang pinagkaiba kaya ang napag-desisyonan ko dyan ay kabit na lang po natin ulit yung ating piston at piston ring. Bale yung ating bagong piston at piston ring na nabili ay i-reserve ko na lang para susunod if ever man na merong magka-aberya meron tayong spare parts para sa ating motor. Pero wag naman na sanang magloko yung ating motor nito dahil sobrang pagod pag ginagawa to.
Bale, maraming salamat nga po pala sa suporta ninyo. Kung sa mga punto at oras na ito ay nanonood pa rin kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay nag-enjoy kayo at meron kayong natututunan sa aking video. So, ayun mga Trugsoy. Based on my observation, to dahil sa paglagay ng silicone, ito kasi ay daanan ng langis papunta yan sa ating piston para magkaroon siya ng bomba ng langis pa itaas. Ang kaso nga lang, dahil nga silicone yung ating ginamit, although meron naman siya pumapasok na langis kahit papaano sa piston natin, ang kaso nga lang ay kapos yung sinusupply niyang langis pa taas dahil naiipit siya ng gawa ng naiipit siya ng silicone. Makikita ninyo napipi yung niya, yung gasket, kaya yung nasisipsip niya ang langis ay kapos yung supply, kaya hindi siya recommended na maglagay ng silicone dito sa base gasket natin. Based on my observation lang mga Trugsoy. Again, hindi po ako professional na mekaniko, nakakaintindi lang dahil ayan lang. Subukan natin, palit natin to ng gasket tapos hindi natin lalagyan ng silicone. Alright, let's go. Sana umubra. At dito nga ay tinatanggal na natin yung ating lumang base gasket. Bali, hindi po pala siya madaling gawin dahil merong mga nakaharang na apat na mahahabang tornilyo na yan. At saka syempre kailangan mo rin siyang ingatan na wag pumasok yung mga debris dun sa loob ng makina natin. At dahil nga nahirapan tayo mga Trugsay sa pagtatanggal ng base gasket natin yan, ay napagdesisyonan kung tanggalin yung apat na tornilyo na yon. At magic agad ito na tanggal na natin dahil hindi ko na na-videohan yung ating pagtanggal ng ating base gasket. At sa mga oras na ito ay nakabit ko na ulit yung ating apat na mahahabang tornilyo na yan. At dito ay kinakabit ko na yung ating bagong base gasket. Pagkakabit ng base gasket na napakasimple lang naman. Lapat mo lang yan dyan. At ang pinaka-importante dyan ay huwag mababarahan yung butas. Merong butas na maliit yan dyan. Bali yan yung pinakang oil passage. Huwag mababarahan yan. Kaya lesson learned na huwag magagamit ng silicone dahil may possibility na bumara yung silicone na yun sa ating oil passage. Kaya magkakaroon po siya ng pagbara. Hindi na bubomba yung ating langis. Hindi na siya aakyat. Kaya yan ang magiging sanhi ng loss compression, or worst pa nito ay masira yung ating mga parts sa ibabaw. Bali, hanggang dito na lang po pala yung ating video mga Trugsoy at mga Trugsay. Dahil sa kadahilanan na full memory na yung aking cellphone, bali hindi ko na may papakita sa inyo kung paano pagbuo ng aking motor. Pero as of now mga Trugsoy at mga Trugsay ay tumatakbo na po yung motor ko at all goods na siya. So that's all for today mga Trugsoy at mga Trugsay. Thank you so much for watching.